Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang pagpalang umaga mga kapatid, ako po si Gadel Castro Mayor Simbahon mula sa CRC Makati. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan po natin ang ating pagbubulay-bulayan sa Deuteronomy chapter 4 verses 32 to 40 na may pinamagatang The Reasons for Serving God. Tayo po muna ay dumako sa pambungad na panalangin. Aming dakila at mapagpalang Ama sa langit, salamat po sa panibagong buhay na pinagkaloob at pinagkatiwala niyo po sa amin. Salamat sa inyong biyaya na makapag-aral ng inyong salita. Samahan niyo po kami sa mga sandaling ito at pagkalooban niyo po kami ng inyong karunungan at pangunawa upang lubusan po namin na maintindihan ang nais po ninyong ituro sa amin. Ito po ang aming pagsusumamo at panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus at sa gabay ng inyong banal na Espiritu. Amen. Basahin po natin ang ating teksto sa Deuteronomy chapter 4 verses 32 to 40 hango sa New King James Version. For us now concerning the days that are past, which were before you, since the day that God created man on the earth, and as from one end of heaven to the other, whether any great thing like this has happened, or anything like it has been heard. Did any people ever hear the voice of God speaking out of the midst of the fire as you have heard and live? Or did God ever try to go and take for himself a nation from the midst of another nation by trials, by signs, by wonders, by war, by a mighty hand and an outstretched arm, and by great terrors, according to all the Lord your God did for you in Egypt before your eyes? To you it was shown that you might know that the Lord himself is God. There is none other besides him. Out of heaven he let you hear his voice, that he might instruct you. On earth he showed you his great fire, and you heard his voice out of the midst of the fire. And because he loved your fathers, therefore he chose those descendants after them. And he brought you out of Egypt with his presence, with his mighty power, driving out from before you nations greater and mightier than you, to bring you in, to give you their land as an inheritance, as it is this day. Therefore know this day, and consider it in your heart, that the Lord himself is God in heaven above, and on the earth beneath. There is no other. You shall therefore keep his statutes and commandments, which I command you today, that it may go well with you and with your children after you, and that you may prolong your days in the land which the Lord your God is giving you for all time. May God bless the reading of His Word. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay The Reasons for Serving God. Ano nga po ba ang mga dahilan kung bakit tayo naglilingkod sa ating Panginoon? Mula sa ating nabasa, pinaalala ni Moises sa mga Israelita ang mga katangian at kamanghamanghang ginawa ni Yahweh sa kanila mula pa sa lupain ng Ehipto hanggang sa Sinai. Dito matutuklasan at matututunan natin kung ano nga ba ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod sa ating dakilang Diyos na si Yahweh. Ano nga po ba yung mga dahilan? Number 1, we serve because of who He is. Sino nga po ba ang Diyos sa buhay natin? The Lord is God and sovereign over everything. Tulad ng nabanggit po sa verse 35 at sa verse 39. At ang Diyos ang ating Creator. Alam po natin na siya ang lumikha ng heaven and earth tulad ng nabanggit po sa verse 32. At napag-aralan din po natin yan sa Genesis chapter 1. Ang Diyos ang ating deliverer. Sabi nga po sa verse 34 at 37 na kung paano niya niligtas ang mga Israelita sa bansang Egypt at siya po ang gumawa ng himala upang mailigtas niya ang sambayanan ng Israel, mapalaya at mapunta sila sa promised land. And our God is the promise keeper. Sabi nga sa verse 37 na dahil mahal niya ang mga ninuno ng mga Israelita, na lalo na si Amang Abraham, kaya tinupad niya ang pangako niya kay Abraham na ang kanyang magiging descendants ay kanyang pinili at hinirang. At ang panghuli na kung ano ang Diyos sa nabanggit nating teksto ay He is always with us. Tulad ng sinabi niya sa verse 37, napakinggan natin na He brought you out of Egypt with His presence and with His mighty power.
So tunay nga na ang Diyos ay palaging nasa atin at sumasa atin. Pangalawang dahilan po kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon ay we serve because of what He has done. Ano nga po ba yung mga ginawa ng Diyos? Sa ating nabasa, ang Diyos ang nagligtas sa slaveries and bondages ng mga Israelita mula sa mga Egyptians. At ang pangalawa po ay He did miracles and wonders to remind us for His greatness and power. Yun po yung nabasa natin sa verses 33 to 38. At ang panghuli po ay He showed His love, mercy, and faithfulness. At tunay nga na sa ating nabasa, pinakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa mga Israelita, ang kanyang kahabagan at kanyang katapatan sa kanilang bayan. At ang pangatlong dahilan ay we serve because of what He will going to do. Sabi nga po sa verse 40 na He will bless them in the next generations. At ang gagawin pa po ng Diyos ay yung He will reward us. At tulad ng sinabi niya sa Colossians chapter 3 verses 23 to 24. Nasabi po doon na whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. So sa ating pong napag-aralan ngayong umaga na hindi lamang po ito sa panahon ng mga Israelita, kundi ito po ay nagpapaalala sa atin na maging sa panahon natin ngayon na tayo po ay naglilingkod dahil sa kung ano ang Diyos sa atin. Alam po natin na siya ang sovereign God, siya ang ating manlilikha o siya ang lumikha ng langit at lupa at siya ang ating deliverer, siya ang ating promise keeper at siya ay palaging sinasamahan tayo sa anumang panahon ng ating buhay. At pinaglilingkuran din natin siya dahil sa kanyang mga ginawa. Patuloy siyang nagbibigay ng mga himala sa ating buhay. Lagi niyang pinapamalas ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kahabagan at katapatan sa bawat isa sa atin. At ang panghuli ay alam natin na sa ating paglilingkod ay makakaranas tayo ng kanyang pagpapala at may matatanggap tayong reward bilang pagsunod natin sa kanya. So nawa po ang ating napag-aralan ay maging magandang paalala po ito sa atin upang patuloy nating siyasatin ang ating mga puso at muling alalahanin ang katangian o kung ano ba ang Diyos sa ating buhay at ang kanyang mga ginawa sa atin. Nawa patuloy po natin na piliin na maglingkod ng may pag-ibig, kagalakan at pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Siya lamang ang karapat-dapat na ating pagsilbihan at tapat siya sa kanyang pangako na may gantimpala siyang nilalaan para sa atin. Samahan niyo po ako sa panalangin. Aming Diyos na kapangyarihan sa lahat, salamat po sa kapahayagan niyo po sa amin ngayong umaga. Nagpapakumbaba po kami at nagpapasakop sa inyong kalooban. Patuloy niyo po kaming bigyan ng pananatakot upang makasunod po kami sa inyong mga pinag-utos at mabigyan po namin kayo ng kaluguran sa aming mga buhay. Patuloy niyo po kaming bigyan ng kagalakan, kalakasan sa aming paglilingkod sa inyo, ang may buong pusong nagpapasalamat sa lahat ng inyong mga ginawa sa amin at kung sino po kayo sa amin. Patuloy din po ninyong pagpalain ang mga sumusubaybay sa programang ito at maging ang mga mababahaginan nito. Kayo po ang siyang patuloy na kumilos at mangusap sa amin habang kami ay nag-aaral ng inyong mga salita. Binabalik po namin ang lahat ng papuri, kaluwalhatian at pasasalamat sa inyo sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli niyo po kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po kayong mag-subscribe at i-share ang video nito upang kayo rin po ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Maganda at mapagpalang umaga. To God be all the glory.